Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang balitang pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Reaksyon, no? Ano po yun mga kareaksyon? Mga pulis yata yan. Namo, Pinasuot po sila ng pula tapos walang armas. Ganyan na ba talaga kayo kadesperado, ha? Mga alyansa? Mga alyansa, dati unit team, ngayon alyansa. Dalawa dyan, kalaban niyang tumakbong presidente. Si Ping Lacson, tsaka si Manny Pacquiao. Ngayon, alyansa sila, alyansa. Diba? Diba si Ping Lacson, ano yan? Pinoy fanatics yan eh. Oo, dilawang fanatiko yan si Ping Lacson. Idol niya si Pinoy. Ngayon, sinong idol niya? Si Bobong Marcos. Galing po eh, no? Ang galing. Ang galing na nangyayaring political maneuver sa ating bansa ngayon. At heto pa po, heto pa. Panoorin po natin ito, ha. Ito po ay isang karangalan po na nakamit po ni Bobong Marcos sa kanyang rally. Ha? Nakamit po niya yan. Panoorin po ninyo, ha. Galing eh, no? Parang wala pong dumadaan mga kareaksyon. Naglalakad po siya para mag-isa lang dyan. Ni walang lumapit, ni walang nagpa-picture. Yan, no? Oh. Diba? Oh. Ayan, no? Wala, parang naglalakad lang siya, di ba? Nakakahiya ka na, Bobong Marcos. Hindi ka na pinapansin ng mga tao. Walang ya. Isa kang presidente. 3 years ago pa lang, sumisigaw ang mga yan. Bobong Marcos. Bobong Marcos. Yun ang sinasabi nila. Wala na. Ni Bobong Marcos, hindi na sila sumisigaw. Yan po mga kareaksyon na nangyayari. Kapag talagang ganyan po ang ginagawa mo, wala eh. Ang nangyayari po kasi dito mga kareaksyon. Pakinggan po ninyo to, ha. Wala po siyang ginawa kundi mang-atake. Kesyo pinabili lang ng suka, kesyo magagaling yung kanyang mga senador, kesyo wala nang OJT, kesyo yung tukhang, kinalkal pa niya yung tukhang, yung pagiging probinsya ng China, ganun. Di po ba mga kareaksyon? Kasi wala naman po siyang may pagmamalaki. Ngayon mataas ang bilihin. Ang dami pong mga barumbado sa daan ngayon. Ang dami mga barumbado. Ang dami mga hold-upper, mga masasamang loob. Ayaw niya magpa-follicle test. Ayaw niyang aminin na siya ay addict. Pero parang pag-amin na rin yun, no? Kasi ayaw niya magpa-follicle test. No? Bobong Marcos, di ba pag-amin na rin niya na ayaw mo magpa-follicle test? Ibig sabihin ba nun, durugista ka? Ganun. Tingnan po ninyo, wala silang pakialam sa presidente nila. Tingnan po ninyo. Ano? Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos. Wala man lang pumapalakpak mga kareaksyon. Alam po ninyo yung nagbibidyo ng mga yan. Kung hindi bayad yan, binibidyoan siya para ipakita na wala nang nagpapapicture sa kanya. Katulad na nagpadala ng video na to. Wala na, oh.
Kaway ka ng kaway, wala namang kumakaway, tumigil ka dyan. May depresya yata ang tao na to. Kaway ng kaway, wala namang kinakawayan eh. Oh. Lagi sira mo, boy. Diba? Kaway ka ng kaway, ganun ka ng kanong, wala namang kumakaway sa'yo. Anak ka ng Di po ba mga kareaksyon? Yan ang sinasabi natin dyan. Yan ang sinasabi natin. Pag sobra na ang ginagawa mo sa taong bayan at wala sila nakikitang resibo, wala sila nakikitang mga pinangako mo ay natupad, o babastusin ka ng taong bayan ngayon. Hindi ka nila papasinin. Di ba? Kaya dito mga kareaksyon, nakita po natin. Ito, panoorin po natin ito Sa mismong balwarte ng mga Duterte sa Mindanao, niresbaka ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa pagpatay sa mga senador para makapasok ang kanya mga iniendorso sa Senado sa halalan 2025. Narinig lang natin nung isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Sagot na isang pambato ng dating Pangulo, hindi dapat seryosohin ang mga sinabi niya. Hanggang ngayon ba, yung mga biro niya ganun, big deal pa rin sa inyo? Biro lang yun, klaro, biro. O, yun. Huwag niyo paniwalaan yung biro. Pero ayon sa ilang kongresista, hindi ito maituturing na biro at hindi rin katanggap-tanggap dahil banta ito sa buhay ng mga senador. anak ka ng Sino ba itong mga kongresista na to? Hindi ba ninyo alam ang biro? Ha? Hindi ninyo alam ang biro talaga? anak ka ng Hinimok din ni Representative Zia Alonto Adyong na imbestigahan ng National Bureau of Investigation ang kanyang mga sinabi tulad ng pagsisiyasat nito sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. anak Adyong! Itong Adyong na to, matalino talaga yun, no? Si Attorney Adyong. anak ka ng Kada sasabihin ng Pangulong Duterte, imbestigahan nyo siya. Pag may sinabi siya, patayin yung aso, imbestigahan nyo. O, pag sinabi niya, gago ka, Adyong. O, imbestigahan mo yun, Adyong. Di ba? Ganon na ba kakitid ang utak mo, Adyong? Di ba mga kareaksyon? Lahat ng sasabihin ng Pangulo Duterte, imbestigahan nyo yan. Kailangan imbestigahan yan. Dahil lahat yan ay may malis. Ganon po sila mga kareaksyon. Nabuhay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanyang asawa at pinsang si Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon naman ni Senatorial candidate Leody de Guzman Huwag na natin pakinggan si Leody de Guzman. Pakinggan natin yung mga ilan sa mga senator na tumatakbo na kaalyado ng alyansa. Nang nasa alyansa, pakinggan po natin Nag-react din ang ilang senador sa pahayag ni former President Rodrigo Duterte na papatay ng nasa 15 senador para sa darating na eleksyon. Para kay Senador Jinggoy Estrada, na mapagbiro lang talaga ang dating Pangulo at wala itong issue para sa kanya. Sa palagay naman ni Senator Bong Revilla, bulaklak lang ito ng bibig ni Duterte at ganun lang anya siya magpahayag ng kanyang sarili. Oh. Si ano po, si Boy Budots, nilaglag si BBM. Nilaglag si BBM mo. Sa tingin ko ay bulaklak. Alam po ninyo yung bulaklak. Maganda yung bulaklak, di ba? Pero si Bobong Marcos, anong sabi niya? Di ba? Tinuligsa niya yung sinabi ng Pangulong Duterte. Pero mismo si Boy Budots, ayun o, nilaglag niya si BBM. Dapat, ang tono mo, Boy Budots, katulad ng tono ni Adyong, tsaka nung tono ni Zamora, ipaimbestiga. Kailangan malaman natin sino yung inutusan niyang tsutsugi sa mga 15 senador. Kailangan maimbestiga niyan. Kailangan malaman yan. Dalhin niyo sa NBI. Tapos dadalhin ng NBI sa DOJ. Tapos ang DOJ, tahimik lang. Dalhin niyo sa NBI yan. Ay, Boy Budots, kung inakala mong mabubudots mo pa yung mga Duterte supporter, good luck. Namo. Di po ba mga ka-reaction? anak ka ng Di ba? Si Boy Budots bumaba na naman ng mga kababayan. Mga ka-reaction, nagtatry po si Boy Budots. Basta tayo, meron po tayong Magic 9.
Bahala na yung 10, 11, 12 sinong papasok sa kanila. Huwag po ninyong dagdagan. Baka yung dinagdag nyo, siya pa yung mananalo. Bakit? Kasi sila, hindi nila iboboto yung PDP laban. Ngayon, pag inaluan nyo sila nang wala sa PDP laban, baka isa, dalawa, tatlo na nasa PDP laban, yung tatlong dinagdag ninyo doon sa ilalim, dahil nakakuha na sila ng boto sa baluarte nila, nakakuha pa sila ng boto sa mga Duterte. Anong mangyayari po ngayon? Mataas ang boto ng tatlo, malalaglag yung iba sa PDP laban. Kung hindi nyo na sila bibigyan yung tatlo na yun, PDP laban na lang ang iboboto natin. Di bali siyam lang, okay na yan. Okay na yan, siyam. Huwag nyo nang dadagdagan. Kasi baka yung dinagdag ninyo, sila pa yung makakapasok at mababawasan yung PDP laban. Kaya ang mission po natin, Magic 9 tayo, Magic 9. Yung siyam lang, walang dagdag, walang bawas. Bahala na sino yung papasok ng pang 10, 11, 12. Bahala na sila dun. Yun na yung pag-aaway-awayin nila. Pero tayo mga kareaksyon, solid 9 tayo, solid 9, okay? O yan, si Boy Budut. So, pag nga naman po natin ito, tuloy natin. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, ang talagang dapat patayin o bombahin o ibaba ay ang mga presyo ng bilihin. Gayunman sa... Tinira niya si Bobong Marcos. Ibig sabihin, dahil si Bobong Marcos ang presidente, di ba? Mataas ang bilihin ngayon. Ano pa ba? Bombayin, ibaba, presyo ng bilihin, di ba? O sino dapat tsutsugihin dyan para mawala yung espiritu ng mataas na presyo? Sino? Kayo na sumagot. Di ba? Sino dapat tatanggalin dyan sa pwesto para maibaba yung presyo ng bilihin? Sino? Kayo na sumagot. Namo. Di ko ba mga reaksyon? Anak ka ng... Kaya dito mga reaksyon, makikita po natin, mismong mga nasa alyansa, ayaw nilang magsalita laban sa Pangulong Duterte. Sa panahong ito, si Bobong Marcos lang talaga ang ginawa nilang katakdog. Ang nangyayari, yung alyansa, imbes na tumaas yung ratings, bumabagsak, sumasadsad. Bakit? Hindi po sila makakakuha sa mga black vote ng Duterte. Hindi po sila makakakuha sa solid ng Duterte. Kaya dapat solid lang tayo dun sa 9 na kandidato. Wala tayong ipapasok na ibang kandidato. Okay? 9 lang tayo, 9. Okay? Unang reaksyon ng mambabatas ay isa itong dagdag karahasan na tugon sa mga tao na hirap na sa buhay. Diba? Kaya sinasabi ko dito mga kareaksyon, mismong si Ontiveros, sabi niya ang dapat sugihin yung mataas na presyo ng bilihin, hindi mga senador. Hindi naman senador dapat tsutsugihin dyan . Ang tsutsugihin dyan, sino? I-comment sa comment section. Ibig sabihin, tsutsugihin, tatanggalin sa pwesto. Kayo naman kasi mababawangin yung mga psychiatric level . Ito, pakinggan po natin to Mag-react po tayo dito. Ito, maganda to. Nakakaawa po si Bobong Marcos, Nakakahiya ka, boy. Naglalakad ka, wala man lang nagpapapicture. Naglalakad ka, wala man lang lumalapit. Naglalakad ka, wala man lang nagwawala. Nagkikipag bunong braso sa mga security mo. Wala po. Para lang naglakad ang isang normal na tao. Di ba? Para lang naglakad ang isang normal na tao na hindi presidente. Hindi po siya pinapansin mga kareaksyon. Information rally ng hinikayat ang National Bureau of Investigation na imbestigahan at panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pahayag na pagpatay sa ilang senador. Sa proclamation rally ng PDP laban sa San Juan, sinabi ng dating Pangulo na dapat patayin at bombahin ng halos 15 senador para magkaroon ng bakanting pwesto at makapasok ang mga iniendorsong kandidato sa pagkasenador. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung
Iginiit ni Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong na dapat imbestigahan si dating Pangulong Duterte tulad ng pag-iimbestiga sa pagbabanta ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte laban sa pamilya Marcos. Sa mismong baluarte ng pamilya Duterte sa Davao del Norte, pinatikos ni Pangulong Marcos ang dating Pangulo at iginiit na posibleng nawawala na ito ng pag-asa kaya naisipang pumatay na lang ng mga senador. Narinig lang natin nung isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Alam niyo, ibang-iba na yung si Bobong Marcos, no? Yung utak niya parang tumaliwas. Dati ayaw niya nagkikipag-away. Ayaw putang ina, Bobong Marcos, wala ka nang ginawa kundi mangaway. Yan po ang kuting ng Norte. Kinakaya na yata ito ng mga kababayan niya. Yung mga taga-Norte dyan, mga ka-reaction natin. Mag-react nga kayo kung kinakayaan nyo na itong tao na to. Mag-react nga kayo kung kasuklam-suklam na ang kanyang pag-ugali. Mag-react nga po kayo kung kasukasuka, kadiri-dire. Nakakadiri na po no? Puro, ang kanyang banat, puro mga mga tinatawag po nating yung dirty politics, ganun. Yung negative campaign. Masyadong negative po ang campaign ni Bobong Marcos. Nakakaawa po siya. Wala siya may pagmalaki. Wala siyang flagship. Anong nagawa mo, Bobong Marcos? Anong nagawa mong napakagandang presidential decree? Alam po ninyo kung ano nagawa niya. Tinanggal niya yung PHCC. PHCC ba yun o PCAA? Basta yung anti-corruption ng Malacanang. Pinatanggal yun. Presidential decree number 1 yun. Executive order number 1 yun. Tanggalin yung nag-iimbestiga ng korupsyon. Baka maimbestiga ako. Yun po ang number 1 na tinanggal. Di po ba panggang po natin? Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao. Oo. Mahilig po talaga siyang kumamot. Alam po ninyo yung mga kumakamot na ganyan, mga tanga yan eh. Yan po yung sinyalis ng tanga, ganyan. Ay, nakalimutan ko na namang gawin yun. Ay, anong gagawin natin? Ay, nakalimutan kong pakainin yung mga baboy. Ay, nakalimutan ko yung sukli. Di ba mga kareaksyon? Ay, nakalimutan kong, di ba, dalhin yung utak ko. Ay, nasa na ba yung pulburon? Kating-kating na yung ilong ko. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Pero depensa ng kalyado ni dating Pangulong Duterte na si Senador Ronald De La Rosa, biro lang ang pahayag ng dating presidente. Hanggang ngayon ba, yung mga biro niya ganun, big deal pa rin sa inyo? Biro lang yun, klaro, biro. O, yun. Huwag niyo paniwalaan yung biro. Wala pang Kasi po yung mga taong ganyan, Senator Bato de la Rosa, yung mga taong ganyan, tama ang bayad niyan. Tama ang bayad kay Tamba. Si Adjong, Zamora, di ba? Tamang-tama, matapang eh. Di ba? Kung hindi busog na busog si Zamora dyan, tsaka si Adjong. Anak ka ng... Di ba? Gaganyan ba yung mga yan? Arte-arte ba ng ganyan mga inayupak na yan? Kala mo talaga kaya nila sagupain yung mga Duterte? Ang mahirap po kasi yung mga Duterte, wala naman talagang malaking pera. Wala po silang pambayad. Hindi po sila katulad ng mga Marcoses o mga Romualdez. Wala po silang ganyan. Ang meron lang ang mga Duterte ay ang taong bayan. Kami ang meron sila. Wala kaming bayad. Hindi kami bayaran. Hindi ako bayaran. Kaya kong sumumpa, kaya yung sumpa yung pamilya nyo na hindi kayo bayaran. Di ba? Mga bayaran kayo mga putang ina nyo. Mga tumatanggap kayo ng bayad sa mga politisyan para i-promote nyo sila. Di ba? Ako kahit gusto ko yung isang politisyan, babayaran niya ako. Subukan niya kung hindi ko siya i-vlog. Mawawalan ako ng gana sa kanya eh. Putang ina, anong tingin mo sa akin? Napakalit yata ng tingin mo sa akin, babayaran mo ko para lang ikampanya kita. Babayaran mo ko para ikampanya kita. Pagkatapos nung pag nanalo ka, anong gagawin mo? Babawin mo yung pera pinabayad mo sa akin.
Saan mo babawiin? Sa kaban ng bayan. Di ba? Wag na lang, boy. Hindi ko dadali sa ukay yung mga pera yung bibigay mo sa akin para ibenta ko yung kaluluwa ko sa'yo. Maraming mga putang ng mga vloggers dyan, mga ka-reaction. Ibinenta po nila, pasensya na po kayo, napapamura ako ha. Kasi gigil na gigil po talaga ako. Kaya nilang ipagkanulo ang bayan nila. Kaya nilang ipagkanulo ang kinabukasan ng mga anak nila, pamangkin nila, apo nila. Kaya nilang ipagkanulo na wala nang ginawa ang mga putangin ng politisyan na yan kung hindi gahasahin ng inang bayan. Mantakin po ninyo yan ang ginagawa nila sa ating bayan. Parang hindi mga Pilipino. Parang hindi sila mga Pilipino. Wala kayong pagmamahal sa Pilipinas. Ang may tunay ng pagmamahal sa Pilipinas ay ang mga Duterte at ang mga vlogger, mga supporter ng mga Duterte na kailanman hindi magtatanggap ng bayad at magpapabayad sa mga politiko yan, mga katulad ninyo. Di ba? Kaya namin kumita ng patas. Kaya namin kumita ng patas na yun ang ipapalamon namin sa pamilya namin. Pero yung babayaran nyo kami, mga inayo pa kayo, para lamang manalo kayo sa inyong tinatakbong posisyon, gagamitin nyo kami sa halagang magkano? Kalahati milyon? 1 milyon, 2 milyon? At tapos, wala na akong gagawin dito kundi magngangawa, iboto. Alyansa. Tambalustos. Wala po sa mga Duterte yan. Hindi po nila kailangang magbayad ng ninuman. Anong pambabayad ni Sara Duterte? Anong pambabayad ni Digong? Okay, meron silang pera. Pero wala silang pera kasi dami ng pera ng, example, mga bilyar. Halimbawa lang to, wala silang kasing dami ng pera ng mga Revilla, ng mga Romualdez, ng mga Marcoses, ng ni Kimbo. Wala silang pera kasing dami ng pera ni Kimbo o ni Dan Fernandez. Wala silang pera kasing dami niyan. Mayayaman ng mga yan. Ngayon, okay, let's say may pera na sila. Pero hindi po nila babastusin o ibababa ang dignidad ng isang tao. Kasi pag binayaran mo ang isang tao, puta, binili mo yan. Binili mo yung prinsipyo niya. Binili mo yung dignidad niya. Ganyan po ang pagtanggap ng pera sa mga kandidato. Binibili ka nila ng buong buo. Ngayon, tingnan po ninyo dahil hindi po, akala po ni Bobong Marcos mga kareaksyon. Akala niya yung mga pumapalakpak sa kanya noong 2021, 2022. Akala niya yung mga sumisigaw ng BBM, sa kanya yung mga yun. Akala niya, kahit na anong gawin niya, kahit hindi siya magtrabaho ng maayos, kahit wala siyang flagship project, kahit kukunin niya yung pera dyan sa PhilHealth, kukunin nila yung pera kung saan, dadalhin nila dun sa kung saan. Akala nila hindi na mawawala yung suporta ng taong bayan. Akala nila na kapag binayaran nila yung mga vloggers na gusto magpabayad, akala nila yung mga vloggers na mananalo na sa amin. Akala ninyo mananalo sa amin yung mga vlogger ninyo. Hindi mananalo sa amin yung mga vlogger ninyo dahil ang taong bayan, hindi sila pinapanood. Dahil ang taong bayan, alam nila bayad yung mga inayupak na yan. Di ba? Nasa na yung matabang vlogger. Yung matabang vlogger. Anong pangalan nun? Thinking Panot. Asa na si Thinking Panot? Di ba wala na nanonood sa kanila? Si Tunyeta, may nanonood pa sa kanya, wala na. Di ba, idol ko pa naman si Tunyeta eh. Kaya lang wala na nanonood kay Tunyeta ngayon. Di ba? Nakakaawa nga yung mga vloggers nila minsan eh. Ang nanonood sa kanila mga Duterte vloggers para malaman nila kung anong mga inayupak na kasinungalingan ang kinakalat nila at maisumbong nila sa amin. Para may kukorek namin yung mga binablog nila na mga kabalintunaan. Kaya dito mga kareaksyon, alam po ba ninyo na marami po ang nag-try. Katulad po ni Idol Banat. Sabi ni Idol Banat, inoperan siya ng ganyan. Pare-pares lang po kami, inoperan din kami. Marami po nag-i-email. Tinanggal ko na nga yung email ko dyan sa description ko eh. Wala na kayong mababasang email dyan sa description ko. Dati nakasulat dyan yung email address na Reaction TV page. Ngayon wala na. Bakit? Ang dami nag-o-offer.
Hindi ko tinatanggap mga kareaksyon, hindi ko po tinatanggap. Local politician, national politician, minsan nga yung mga nag-o-offer dyan, mga idol ko pa eh. Mga idol ko pa. Basta sasabihin ko lang, alam po ninyo dyan sa mga nagpapakulay, yun ang mga nagpapakulay, may mga pinapa-shoutout silang mga kandidato. Hindi ko po sina-shoutout. Hindi po ito shoutout ng mga kandidato, ng mga kareaksyon natin dyan na hindi ko naman kilala yung kandidato. Eh malay ko, sinoutout ko yung kandidato na yun. May kaso pala yun. O di ba? Eh dinadamay pa ako. O sasabihin sa akin ng mga kareaksyon natin doon sa lugar na yun. Tingnan mo to si Reaction TVPH. Kinakampanya niya si ganyan. Eh hindi niya kilala, hindi naman namin suportado ito. Kaya nag-iingat din po ako. Lalong-lalo na yung mga local candidate na gusto nilang ipa-shoutout sa akin. Eh mahirap po yan, hindi ko yan kilala. Pasensya na po kayo. Siguro siya shoutout ko yung pangalan nyo na lang. Pero yung kandidatong pinapa-shoutout ninyo, hindi po ito yung lugar na kung saan magsa-shoutout ako ng kandidato na hindi ko kilala. Kahit magbigay pa kayo ng 100,000 dyan sa pakulay na yan, eh siyempre siya shoutout ko na yung 100,000 na yun eh. Hindi, joke lang po yun. Kahit magkano pang ibigay nyo dyan sa pakulay para i-shoutout ko yung kandidato ninyo, pasensya na po, hindi ko siya shoutout yan. Wala po akong plano mag-shoutout sa mga kandidatong nagbigay ka ng $20, tapos ipapa-shoutout mo siya na kongresista, mayor, konsehal, tapos ipagbabiral mo tong video ko na kunyari, sinoutout ko yung kandidato nila. Hindi po pwede yan. Nag-iingat din po ako kasi baka sinashoutout ko, drug lords, baka sinashoutout ko kung sino-sino na. Hindi po, kaya nag-iingat din po ako. Ito, yung Siyam na kandidato ng Pangulong Duterte, ayan talaga makikipagbakbakan ako sa mga yan. Pero nising ko, wala akong tinanggap sa mga yan. Bibigyan ko sila ng libreng airtime. Bibigyan ko sila ng libreng campaign. Kasi bakit? Tinaas sila ng kamay ng Pangulong Duterte. Alam ko, aprobado sila ng Pangulong Duterte. PDP laban. Lahat ng PDP laban. Siyam lang po tayo, wag po natin dadagdagan. Wag po natin dadagdagan yung Siyam. Pakiusap. Ako'y dadagdag ko sana si Wilbert Lee. Kasi napakayaman po nun, bilyonaryo yun. Oo, nakita ko yung puso ng tao. Siguro sa 2020 tatakbuli. Ikakampanya ko si Wilbert Lee. Pero umatras siya eh. Pero okay lang yun natin sa kapagpakilala siya. Oh, good job, Sir Wilbert. Next time, akong bahala. Ikakampanya kita. Pero dito mga ka-reaction. Kasi nakita ko yung puso ng tao, si Sir Wilbert. Nakita ko po yung puso niya. Sir Wilbert baka naman. Shoutout ako, shoutout. Di po ba mga ka-reaction? Kaya dito mga ka-reaction, makikita po natin, prinsipyo po tayo. Prinsipyo. Meron po tayong integridad, dignidad. Hindi po nila kayang bayaran ang ating prinsipyo. Mahirap po pag binayaran ng iyong prinsipyo. Tingnan mo yung mga nabayaran. Jam Magno, nabayaran ka ba? Tanong lang. Di ba? Marami dyan mga nabayaran na ginangawa nila si BBM. Hindi na pala si BBM ang kanina pinaglalaban. Ang pinaglalaban po nila si Romualdez. Gustong-gusto talaga maging presidente ni Tambaloslos. Kaya lang, mismo mga kongresista dyan sa kongreso, natatakot lang sila mawala ng pondo. Pero wala silang pakialam kay Tamba. Nakatingin sila doon sa pera. Hindi naman nila sinabi ngay baka masira ang pagkakaibigan namin ni Tamba. Hindi. Hindi baka mawala na ng pondo, wala kami makurap. Hindi po ba mga ka-reaction? Kaya dito, yung sinasabi nilang imbestigahan yung sinabi ng Pangulong Duterte na tapusin yung 15 senador. Naniniwala sila doon, ginawa nilang issue yun. Another investigation na naman yan. Ganyan na lang ba talagang gusto yung ginagawa dyan sa tuwad ko, Adjong? Ayaw nyo na talaga magtrabaho na maayos? Makapagpasa kayo ng batas na kapag ipaginabang, halimbawa, ang suggestion kung batas sa'yo, Adjong, gumawa ka ng batas na kapag nauling nagkurap ang isang tao, itatali siya doon sa luneta, araw, ulan, huwag siyang itanggalin doon ng 1 buwan. Pinapakain lang. Tapos dinadayaper. Basta nakatali siya sa luneta. Tingnan natin kung meron pang magkukurap dyan. Habang nakatali siya sa luneta, dinuduroan siya ng mga tao. Kada dumaan, dumudura sa kanya. Kasi ganun siya kawalang hiya.
ganun siya kahayop, ganun siya alam niyo po, ako hindi talaga ako nagmumuray. Kaya lang napapaputangin ka. Kasi ang mga inayupak na yan, ginagahasa po nila ang ating bayan. Ginagahasa po nila ang kaban ng bayan. Anyway, mga kareaksyon, ganyan, nakakaawa po si BBM. Oy, Bobong Marcos, nakakaawa po talaga mga kareaksyon si BBM. Naglalakad siya, walang pumapansin. Naglalakad, walang pumapansin. Tapos, nagsasalita sila. Nagsasalita yan po. Yun po. Sandali lang. Nagano po sila, nagsasalita sila. Na mga kandidato para sa Senado. Ngunit, Sumisigaw po Duterte, ayan o. ng pansin natin sa ating mga kandidato. Nagakot na po sila ng mga nanonood sa kanila. Ang sigaw pa sa kanila Duterte. Pakinggan po ninyo. Ayan o. Gusto pong pumalakpak ng mga nakapula. Walang pumapalakpak. Yung mga Duterte yan kaya sayang ang bayad. Kasi yan ang utos ng Pangulo. Pumunta kayo doon. Kunin nyo yung pera kasi sa inyo. Pero huwag nyo suportahan na yan o. Ito ang aming ipinagmamalaki Wala. na mga kandidato para sa Senado. Ngunit, pagkamat nakatuon ng pansin natin sa ating mga kandidato. Diba? Nahirapan po silang kunin yung puso ng taong bayan. Kaya kung ako dito sa alyansa, wag na kayo sumama dyan. Wag na kayo sumama dyan. Wala namang mangyayari sa inyo dyan Diba? Ako, nire-request ko kay Madam Inday Sara. Total, ano na to, labanan na to. Total, pumapagit na si Bobong Marcos. Pumagit na ka na rin, ma'am. Magsalita na rin po kayo, ma'am, sa mga rally ng mga PDP laban. Total, alam naman nila Alam naman nila talagang PDP laban kayo. Alam naman nila suportado mo yung PDP laban Kaya kung ako sa inyo, ma'am, sumuporta na po kayo, magsalita na kayo para sa PDP laban. Para magliyab na yung buong Pilipinas na PDP laban lang ang iboboto natin. Kailangan magkakaroon tayo ng hashtag only PDP laban. Dapat ganun ang hashtag natin. Paki-hashtag nyo nga sa mga Facebook po ninyo, request lang. Isang bagsak lang ng malaking hashtag dyan na PDP laban. Gawin nyo ng collage na ganyan. Hashtag PDP laban lang. Hashtag only PDP laban.